Sa batas meron kasing ganun eh. Yung monetary value. Minsan yung daan. Ano ba kahalaga yung kaligtasan natin? What is its, kung ilalagay natin sa value ng pera, what is the monetary value of our salvation? Sa batas meron kasing ganun eh. Yung monetary value. Minsan yung daños perjuicios, pinababayaran ng korte, ini-estimate ng judge yung halaga ng sleepless nights, ng humiliation, ng problem na nakos ng isang offender of the law against a fellow human being. Ini-estimate ng korte yung cost of approximately the cost of all those. Through the sleepless nights I cried for you and wonder who is kissing you. All the sleepless nights will break my heart in two. Dapat yung mga abogado alam nila yung kanta na yun eh. Kasi nilalagay nila sa kaso yung pag naninilig sila ng daños perjuicios, yung mga sleepless nights, yung mga humiliation, yung shame, and etc. na nakos ng isang kaso na isinampalaban sa'yo to attain justice, hahalagahan ng korte yun kung magkano eh. Yung kaligtasan natin, mga kapatid, if we're going to put it in monetary consideration, ano ba kahalaga yung kaligtasan ng tao? Eh, may biro mo yung nasa iyo nga ang buong sanlibutan, hindi ka pa rin maliligtas. Eh, gano'ng karaming pera yun, yung buong sanlibutan? Lahat ng diamante, lahat ng, makamtan mo man ang buong sanlibutan, pati yung corona ni Queen Elizabeth. Pati yung pinakamalaking diamanting nakalagay sa corona ni Queen Elizabeth, yung Cullinan Diamond. Nakita ko kasi yun, sis, nung pumunta ako sa England eh. Yung diamante doon sa corona ni Queen Elizabeth, napakalaki nung gasuntok. Siguro pagka susuntukin ka at ang ipanununtok sa'yo iyon, papayag ka masuntok eh, sis Smith eh. Ang laki nun eh. Naka-display lang dun eh. Sabi ko nga, kung meron akong ganong kalaking diamante, brilyante, maririnig sa buong mundo ang aral ng Diyos eh. Totoo. Sa lahat ng mga taong mahihirap eh. Kasi laking diamante nun, ano? Yan. Makamtan mo man lahat nun, pati yung sa hari ng Arabia, sa hari ng Espanya, lahat ng ginto, lahat nga. Pati yung kanilang mga priceless possession. Mapapahama ka naman, di napakalaki pala ng halaga ng kaligtasan, sis Luz. Totoo. Mas mahalaga sa lahat ng ginto, di ba? Opo. Malalagyan mo pa ba ng halaga ng pera yun? Yung koleksyon lang ng mga papa sa Roma, na pumunta ako dun sa Roma at saka dun sa Vatican Museum. Yung mga ginto ng papa at saka mga brilyante diamante nakalagay sa kanyang damit. Mga ginto, ang embroidery ng ng papa sa Roma, ginto eh. Yung burda, ginto. Tapos ang dekorasyon mga diamante, brilyanting malalaki. Pati yung kanyang inuman. Yung cup ng papa, yung cup na ginagamit sa pagmimisa. Naku po, tagtag ng diamante at saka ng brilyante. Sabi ko, ito pala ako ang relihiyon ng mga demonyo. Napakayaman. Ngayon, iyon na lahat yun. Kaya ka bang iligtas nun, sis, no? Ay, hindi po. Hindi po. Sabi ng Biblia, kahit lahat ng ginto, iyon na, hindi ka maliligtas eh. Diba? Opo. Ano ba ang kaligtasan natin? Gaano ba kamahal
Basahin natin ang unang Korintos 7:23. Sa halaga, kayo'y binili. Huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Ang Kristo binili sa halaga. Ano kayang halaga yung ipinambili? Ba't hindi inilagay ni Pablo, kapatid na Luz, kung magkano? Wala nilagay na halaga lang ang nilagay niya, pero wala nakalagay na magkano. Alam mo yun ang tinatawag sa English na priceless. Opo. Priceless, hindi ang ibig sabihin na walang kwenta. There are two kinds of priceless things. One priceless, which is the summit, which is the peak, meaning you cannot name the price. Priceless can also mean sometimes, it depends on the one using it, it means worthless. Yung sinasabi niya ni Pablo na you were bought with a price. He did not even write how much the price is. But how much is that price? Christians were bought with a price. Tayo ay binili sa halaga. Gaano kahalaga yung ipinambili sa atin? Basahin nga natin yung Gawa 20:28, Sis Luz. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos, na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ano ang halagang ipinambili sa ating kaligtasan, kapatid na Luz? Yun pong dugo ng Panginoong Hesukristo. Ayun. Ang iglesia ng Diyos, binili niya ng kanyang sariling dugo. The Church of God, which He hath purchased with His own blood. Nakita mo yun. Alam mo ba kung gaano kahalaga yung dugo ni Kristo, Sis Luz? Gaano po kahalaga? Basahin natin muna yung halaga ni Kristo para makita natin kung gaano kahalaga ang kanyang dugo. Payag ka? Opo. Gaano ba kahalaga si Kristo? Colosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa Kanya. Bang kulang si Kristo? Ano po, Brad Eli? Meron pa bang kulang kay Kristo? Wala pong kulang sa Kanya. Minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa Kanya. Sa kadakilaan, walang kulang si Kristo eh. Opo. Basahin mo ang Pilipos 2:9. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Yung salitang pinakadakila ng Diyos, gaano kadakila yun, Sis Luz? Ay napakadakila po. Kasi sabi, pinakadakila ng Diyos. How is that in English? Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name. So, God hath highly exalted him. So, when it comes to greatness, value, importance, wealth,
there is nothing in the face of God or in God's presence, there is nothing more valuable than Christ, His beloved Son. Agreed? Agreed. Wala nang mas mahalaga pa kay Kristo sa paningin ng Diyos. Basahin natin ang Efeso 1:21, 22, 23. Sa kaiba-ibabawa ng lahat na pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanglibutang ito, kundi naman sa darating. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. At siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Na siya... Maliwanag na si Kristo nasa ibabaw ng lahat eh. Opo, Tama, Jesus? tama po. Sa kaiba-ibabaw ng lahat na pamunuan. It is God's will that the Lord Jesus Christ be on top of everything that exists, of every creation. Christ is on top of everything. Siya ang kaiba-ibabawan sa lahat. It pleased the Father to give Him that honor, to be the most important thing that exists. That is our Lord Jesus Christ. Now, siya ang pinakamahalaga sa Ama. Now, do you now realize how much is the cost of the blood of Jesus Christ is lost? Yes, Brother Eli. Napakahalaga po nun, yung dugo ng Panginoong Hesukristo. Napakahalaga nun kasi wala nang mas mahalaga pa kay Kristo eh. Opo. Kaya everything that is of Christ ay napakahalaga. Yung dugo ni Kristo, laking halaga nun. Walang mailalagay kang bilang sa halaga ng dugo ni Kristo kasi sa lahat ng umiiral, ang pinakamahalaga sa Diyos ay ang kanyang anak. Pero yung dugo na napakahalagang dugo ng kanyang anak ay pinayagan ng Ama na mabubo para sa kaligtasan ng tao. Kaya yung isang tuldok at isang kudlit na maaaring mga hulugan ng kaligtasan ng tao ay napakahalaga. Ang kasing halaga ng kaligtasan ng tao ay ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Mas mahalaga yun kaysa sa langit at sa lupa. Nakukuha mo na ngayon kung bakit mas mahalaga yung isang tuldok at kudlit na maghahatid sa tao sa kaligtasan, kapatid na Luz, kaysa sa langit at sa lahat ng kayamanan sa lupa. Opo, Brother Eli, napaka-importante po pala nung kaligtasan ng tao. Yun ang kasing halaga ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya napaka-halaga po noon. At halaga ng dugo ni Kristo na walang katumbat na halaga. Opo. Opo. Hindi nga kayang tumbasan ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa na itong langit na material na ating nakikita Walang maitutumba sa halaga ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tama. Tama po. Na yun ay kaligtasan. Yung kaligtasan para ma-attain mo, kailangan irespeto natin at igalang natin ang isang tuldok at isang kudlit ng kautusan. Nakukuha mo yung punto na yun, Sis Luz? Opo. Para ma-attain na... Bakit kailangan nating igalang yung isang tuldok at kudlit ng kautusan, Sis Luz? Alam niyo mga kapatid, ayoko po na kayo ay magkulang sa mga pangangailangan ng ikaliligtas. Kaya natin ito pinag-aaralan. Hindi ang lagi natin pag-aaral ay mga hiwaga, malalalim na bagay. Pumunta tayo sa napakababaw na bagay. Pero ang kahulugan ay napakalalim.
Para bang napakaliit ng tuldok at kudlit Sister Luz Pero ang halagay napakalalim, di ba? Totoo po yun. Para pong pag sinabi lang tuldok, kudlit, parang wala lang, kudlit, pero napakalalim po talaga nito, kahagabi pa po talaga. Ang sakit na ng ulo namin para isipin yung lalim po nito. Mm. Napakalalim po talaga nitong pinag-aaralan natin na to na alam mo, simple lang na tuldok, kudlit, pero hindi po simple, napakahirap po. Kaya ko sinasabi na napakahalagang maintindihan natin ito, mga kapatid. Kung minsan, akala natin sumusunod tayo sa utos. Pero meron tayong nai-ignore. Yun lang mga pumupunta sa pasalamat. Meron mga utos na nai-ignore Hindi lang tuldok at kudlit Buong utos, Luz. Ano po yun? Cristo Jesus, namatay ka, tinubos ang aking sala. Doon sa krus, yapari pa, ikaw ang siyang lusa. Jesus kong Pagpupuri ng isang
ay pagtugon. Ang sala ko di mabilang. Oh, Jesus ko, inad lang ng dugo mo, lumhang ganang nang ako'y malinis Jesus ko, nasumako sa salanan sa sinuko. Dugo mo ang iginuhos ng sa akin ay pagtugon. Tundok ba yun, Sis Luz? Alin po doon ang tuldok? Tundok ba yun? Opo. Jesus ako'y iniligtas. Luway mo ang siyang bayan. Anong sakla nang tugak akong kawan minsan. Oh, Jesus ko, nasumako sa salanan sa sinuko. Dugo iginuhos ng sa akin ay pagtugon. Tundok ba yun, Brother Roland? Hindi po, Brother Eli. Ano yun? Awit po yun para sa Panginoong Hesus eh. Hindi ba yun may utos? Utos po yun, kapatid na Eli. Basahan mo nga yung Colosas 3:16. Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan, kayo mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa
sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga imno at mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Ayan. Tuldok ba yan o utos? Utos po ito, kapatid na Eling. Ano nang mahalaga? Yung tuldok o kuwit o yung utos mismo? Mas mahalaga po yung utos, kapatid na Eling. Ano ang halaga ng kuwit at tuldok? Yung kuwit po, kapatid na Eli, ang napag-aralan At po. mahalaga pa yun sa langit at sa lupa. Opo, kapatid na Eli. Yung kuwit at tuldok, mas mahalaga sa langit at sa lupa dahil mas magaang pang mawala ang langit at lupa kaysa mawala ang isang tuldok at kuwit sa kautusan. Tama? Tama po. Meron dyan, dumadalo sa pasalamat, wala nang isang utos eh. Hindi na umaawit eh. Tama? Tama po, meron nga pong iba. Paramang wala na silang ligaya na umawit. Basta dadalo na lang sila, magkukwentuhan, hindi na sila umaawit. Ngayon ganito gawin natin para matupad yung tuldok at saka yung kuwit. Lahat ng aatin sa pasalamat na marapatang nagkukwentuhan, i-report ninyo, sususpindihin natin. Nagkukwentuhan kayo sa umawit? Islos? Opo. Yung hindi umaawit, nagkukwentuhan. Iba ang ginagawa samantalang nag-aawitan ng kapatiran. At tignan ninyo mga manggagawa at suspindihin natin para maintindihan natin kung gaano kahalaga ang kuwit at ang tuldok ng kautusan. Opo. Hindi ginagawa ng iba eh. Di lalo na yung kuwit. Nakuha mo yung punto ko? Opo. Kung yung utos na mas importante hindi ginagawa ng iba, lalo na po yung kudlit na less important kung ikukumpara dun sa utos. Kung ikukumpara naman sa langit at sa lupa, yung palang tuldok at kudlit ng kautusan mas mahalaga na sa langit at sa lupa eh. Tama po. Diba? Tama po. Dahil maaaring maging dahilan yun ang kaligtasan ng isang tao. At ang halaga naman ng kaligtasan, comparatively speaking, kasi ang halaga ng dugo ni Kristo na walang katumbas na halaga. Tama? Tama po. Kaya dapat mga kapatid, kung sumusunod tayo ng batas, huwag natin payagan na mawala yung kudlit sa yung tuldok. Gaya halimbawa, nagbibigay ka. Sabi ng Diyos, pag nagbigay yung kanan mo, huwag mo nang ipaalam sa kaliwa. Yung iba, nagbibigay, binabaliwala yung tuldok ng kautusan at yung kudlit eh. Sinabi na nga, huwag mo ipaalam sa kaliwa, yung ginawa ng kanan eh. Pinamamalita mo pa yung ginawa ng kanan mo pati kaliwa. Kaya sabi siguro ng kanan, hubad na ako, pati kaliwa, hinubaran ka. Di ba ganun yan, Jesus? Ganun nga po. Merong gano'n na sumusunod ng utos, hindi pinapansin yung kuwit. Ang ibig kasi sabihin ng kuwit at saka yung tuldok, maliliit na bagay ng kautusan. Tama? Tama po. Pero kung may tuldok at kuwit, merong body ang kautusan. Amen. Tama? Tama po. May isang pangungusap ang kautusan. Kung yung tuldok at kuwit, mahalaga para sa Diyos, lalo nang mahalaga yung body ng kautusan na huwag nating lapastanganin. Alam mo kung bakit, Sis Luz? Bakit po? Santiago 2:10 hanggang 11:9. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may tumitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya
ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Datapwat, kung kayo'y nagtatangi ng mga tao, ay nagkakasala kayo at kayo'y hinahatulan ng kautusan na gaya ng mga suwail. Kita mo yung pagtatangi lang ng tao nasisira na yung pagtupad mo ng buong kautusan Kasi tumutupad ka ng buong kautusan, tinitisod mo yung isa, ayaw mong paniwalaan yung isa. Nagiging suwail ka sa lahat. Kasi ang nagsabi na huwag kang papatay, siya rin ang nagsabi huwag kang mangangalo niya. Siya rin naman ang nagsabi huwag kang magtatangi ng tao. Alam mo ngayon sa ating panahon, yung pagtatangi ng tao, para bang pangkaraniwan na lang yan sa mga iba Sa iglesia, hindi dapat makita yan Yung para bang pagkamahirap, aapihin natin. Kaya yung mahirap, baliwala na sa atin. Yung kapatid na gusgusin, yung kapatid na mabaho dahil amoy pawis, walang pambili ng toothpaste, walang pambili ng maraming damit, walang pambilis, umaamoy pawis, anak pawis, patay gutom. Parang baliwala. Huwag niyong gawin yun, mga kapatid. Sinusunod mo man ang lahat ng kautusan. Nakikita ka naman ng Diyos na nagtatangi ka ng tao para bang binabalilala mo yung mga mahihirap at inirespeto mo naman yung mayayaman at mga ma-influensya. Ay, nako. Nagtatangi ka ng tao niyan. Yan. Kaya, mga kapatid, sundin natin yung kautusan na may respeto tayo pati sa tuldok at saka sa kudlit. Pinapaalala ko, mga kapatid, para maiwasan yung mga ikapakahamak, yung mga mag-asawa, huwag kayo maghihiwalay. Maliban na lang na nangano niya yung isa, iniwang ka, yun, may karapatan ka ng hiwalay mo yung asawa mo. Pero wala namang pangangalan yung naganap. Konting samaan ng loob. O kaya para sa'yo Dadeli, wala na akong nararamdaman Anong walang nararamdaman? Hindi na ikakagaya ng dati na may nararamdaman. Hindi naman mahalaga yung nararamdaman mo Ang mahalaga yung aral ng Diyos na ibigin mo yung kapatid lalo na kung kapatid sa Diyos yung asawa mo. Kahit wala kang nararamdaman, iibigin mo siya. Diba? Diba ganon, mga kapatid? Huwag kayong mag-practice ng sanlibutan, Pag wala nang nararamdaman, hiwalay na. At, please release me, let me go, for I don't love you anymore. To live our lives will be a sin. Release me and let me love again. Ano klaseng kanta yun? To live our lives will be a sin? Kasalanan ba kung wala ka nang naramdaman magsama pa kayong mag-asawa? Hindi kasalanan yun. Kabanalan nga yung kahit wala kang naramdaman dahil sa pag-ibig mo sa Diyos, nagsama pa rin kayong mag-asawa. O diba? Kabanalan pa nga pag hinahalikan mo yung asawa mo kahit wala kang nararamdaman. Dahil sa paggalang mo sa batas ng Diyos. Diba ganun yan, Badrolan? Opo, kasi utos po ng Diyos yun, kapatid na Eli. Napakahalaga po nung pag-ibig na itinuro po ni Kristo. Natatandaan ko po, Brad Eli, nung nagliligawan po yung mag-asawa, yung pag-ibig na naramdaman nila, hindi po yun yung pag-ibig na itinuturo ngayon ni Kristo Yun po yung natandaan kong itinuro niyo po. Dahil hindi utos ni Kristo na ibigin po kung yung pag-ibig na sinabi ni Kristo na yun, nasa mag-asawa na po yun. Na lumilipas po yung kapatid na Eli. Lumilipas po yung pag-ibig na yun. Na unang naramdaman ng mag-asawa. Kaya yung sinabi, lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Abay, pag-ibig na utos ni Kristo yun, hindi yung pag-ibig na naramdaman mo nung wala ka pang Kristo. Nung hindi mo pa kilala si Kristo. Ang tao may nararamdaman pag-ibig, yung eros. Pero pag nasa iglesia ka na,
kahit wala na yung eros, may utos pang pag-ibig. Yung pag-ibig namang utos ni Kristo. Yun ang magpupuno sa lumilipas na eros o pag-ibig sa laman. Tama? Tama po, Brad Eli. Kaya ikaw, Brad Roland, mahihirapan ka pag nag-asawa ka at lumipas na yung pag-ibig na yan wala nang maibubuga, wala na akong maramdam, something like that. Yan, ano? Di kaya'y nagsasawa sa ating pagmumuhat, walang hanggang ang kanta yan. Ano pa sinunod? Napahid na ang mga luha, damdamin ang puso'y tigas. Wala akong maibubuga, wala nating maram. Talagang ganyan ang tao, nililipas ang pagmamahal May bukas na lilipas muli sa ating buhay. Kung sakit ang dulot ng lahat, sana ay lumipas na. Ganon. Lumilipas talaga yung pagmamahal ng tao. Nung una ay matamis. Tapos pumait, mapait pa sa ampalaya, mapait pa sa apdo. So yan, nagsisigawan na, nagbubungkala na. Alam niyo, ang mahalaga yung tundok at kudlit ng kautusan lalong mahalaga yung kautusan mismo na yung mag-asawa, huwag maghihiwalay. Hindi lunas ng problema ng mag-asawa ang hiwalay. Ang lunas yung pagsunod sa aral ni Kristo. Tama hindi, mga kapatid? Hindi naman mahirap Hindi naman mahirap. Alam mo ba't hindi mahirap? Sabi lang nila mahirap. Hindi. Dati naman kayo nagmamahalan nagligawan nga kayo, di ba? Mahirap bang ibalik yun? Madali lang yun. Kaya lang nahihirapan ka, meron ka ng gustong iba. Gusto mo nang lumabag sa utos. Pumakati na tenga mo. Sabi ng Biblia, pagkakaroon nila ng katin ng tenga, babaling sila sa katha, ang sabi ni Pablo. Yung katha ni Satanas na meron pang mas maganda, meron pang mas masarap. Mali yun. You cannot find another love better than your first love. Better than the love of your youth. Yun ang sabi ng Diyos. Magala ka sa asawa ng iyong kabataan. Yun ang sabi, magala ka sa asawa ng iyong kabataan. Wala nang kasing tamis yun sa buhay ng tao, yung maranasan mo yun. Kasi yun ang nakasulat Pagpalain ang iyong bukal at magala ka sa asawa ng iyong kabataan. 5:18 ng Kawikaan, Sislus. Pakibasa mo sa Tagalog at saka sa English. Pagpalain ang iyong bukal at magala ka sa asawa ng iyong kabataan. Let thy fountain be blessed, and rejoice with the wife of thy youth. The wife of thy youth, asawa ng iyong kabataan. Yung bata ka pa yung napangasawa mo Maganda yun. Sabi nga nung kanta nila first love never ever die. Di ba? First love never ever die. And if it dies, it can be resuscitated by mouth-to-mouth respiration. Resuscitation. CPR. Cardiopulmonary mouth-to-mouth resuscitation. Alam niyo mga kapatid, hindi madali, hindi mahirap yung pagsusunod ka sa utos ng Diyos na yung asawang hindi mo na masyadong mahal ay mapamahal uli sa'yo. May kanta ko dun Love is lovelier
the second time around. Something like that. Nakalimutan ko na eh. Yun na lang ang natatandaan ko eh. Love is lovelier the second time around. Just as wonderful with both feet on the ground. Is that second time you hear your love song sung. Makes you think perhaps that love like yours is wasted on the young. Love's more comfortable the second time you fall. Like a friendly home. The second time you own. You can say that love, something like that. Kalimutan ko na yun. Napakagandang kanta yan eh. Yung love is lovelier the second time around. Kaya, yung hindi nyo na mahal ng asawa nyo, ligawan nyo uli. Yung mga babae, mag-toothbrush kayo uli. Diba? Para walang hiwalay, mag-toothbrush ka. Magpabango ka uli, mag-ayos ka uli gaya ng dalaga ka. Para sa mister mo, hindi para sa ibang lalaki. Diba? Ang nangyayari kasi sa mga iba, pag mag-asawa na, hindi na nag-toothbrush. Hindi na rin naliligo, ay mapanghi-panghi ka. Eh, gaganahan ba ngayon yung asawa mo, ikaw ay yakapin, ay mapanghi ka. Ganun lang yun. Ngayon, pero naman akong alam, pagka yung asawa niya nandun, hindi siya naliligo. Papabaho siya talaga para mawala ng gano'n sa kanya. Tarantado talaga ang mga tao, no? Sabi nga ng Biblia eh, natatali ka ba sa asawa? Huwag mong pagsikapang ikaw ay makakalag. Yung iba-iba ang paraan para makakalag eh. Merong nilalason yung asawa. Meron na pinapanalangin mamatay yung asawa, tamaan ng kidlat. Meron naman binubundat yung asawa. Laging pinapakain ng mga taba ng baboy, taba ng baka, taba ng ulo para raw atakihin na. Napakawalang nga talaga ng maraming mga tao ng pagmamahal sa kapatid at pag-iingat para sa kapatiran. Ngayon, alam niyo ba mga kapatid kung paano nararapat nating pahalagahan sa pamamagitan ng pagtupad ng tuldok at kudlit ng kautusan ng Diyos? Pag sinabi kasing tuldok at kudlit, yun ang kaumplitohan ng kautusan eh. Yun ang pinakamaliit na bahagi ng kautusan, yung tuldok at kudlit. It can mean a very great thing concerning our salvation. How are we going to observe or to keep the jot and the tittle of the law? Paano natin pahahalagahan yung tuldok at kudlit ng kautusan? Pakibasa mo nga yung unang Timoteo sa 14, sis Luz. Na tuparin mo ang utos na ito na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Paano dapat sundin ang kautusan, kapatid na Luz? Dapat pong sundin ng walang dungis at walang kapintasan. Ayon. Dapat makarating tayo sa ganyang paraan ng pagsunod, mga kapatid. Ibigin mo yung asawa nang walang dungis at walang kapintasan. Paano ba nawawala ng dungis at kapintasan yung pag-ibig sa asawa? Sa Hebreo 13:4. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalo niya ay pawang hahatulan ng Diyos. Ayon. Para wag magkadungis, ang pagsunod mo sa kautusan, wag magkadungis ang higaan ng mag-asawa, yung pagsasama. Wag yung duminsan, mga kapatid. Maging tapat kayo sa isa't isa. Yung nasa ng laman, lumilipas yan eh. Actually, pag nakagawa ka na ng kaligtasan, ang pakiramdam mo, nagsisisi ka pa eh, nandidiri ka pa eh. Diba? E di iwasan na natin, maging tapat ka sa asawa. Huwag kang kakaliwa, huwag kang makikipag-text sa ibang lalaki.
Huwag kang makikipagbiruan. Yung kasama na yun sa pagiging tapat sa asawa. Pero ba naman tapat na asawa na nakikipag-text sa iba, I love you, I miss you, pagaguhan. I love you, I miss you. Tapat ka sa asawa mo, I love you, I miss you. Paano yun? Kawalang yan, pananraidor, yung mga text-text na yun, ginagamit sa katarantaduhan. Maraming lumalapit sa akin, kaya nagkaroon ng kasalanan sa text-text lang. Akala niyo ba, yung dila lang ang masama, pati kamay nagte-text. Naku, yung kamay niya, pudpud na, pati yung numero ng kanyang ano. Sabi nga ng kapatid na ganyan kanina, tingnan yung mga chismosa, yung cellphone. Burado na yung numero ng ano. At saka yung mga letra, pati text ng text. Walang hinayang na magtapo ng pera sa kawalang kwenta. Pero pagka sa mas magandang bagay, nanghihinayang silang gumastos. Pag mas mahalagang bagay, pinanghihinayangan nila. Pero yung kasamaan, text ng text, di baling maubos ang load. Palagay mo kaya ang isang text ay 100 pesos. Dadami kaya ang nagte-text. Ang isang tawag naman ay 200 pesos. So minsan, kaya ang mga tao ay hindi nagkakapera kasi kung merong mga tao pag nagkapera ginagamit sa kalayawan eh. Yung sinabi ni Santiago sa 4:3, pakibasa mo nga si Lucian. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Kaya merong mga tao, pigil ang bigay ng Diyos eh. Dahil, pag nagkaroon, gagamitin sa kawalang yan. Kagaya nga nung isang kapatid na kilala ko nung araw eh. Ang ganda-ganda ng pananampalataya nung kami magkakasamang nagtutulong sa lugar nila. Mahirap siya, ang kinakain nila, ang makikita mo, pagtulog ko sa bahay nila, ang kinakain nila yung santol. Santol na tinadtad, lalagyan ng asin, yun ang ulam sa kanin. Tapos yung kapatid natin na babae na masipag, nang hihingi siya sa palengke nung pinaggawaan ng bangos, yung mga bitung-bituka ng bangos. Aalisin niya yung apdo, ia-adobo niya yun. Yun ang ulam namin. Hiningi niya lang sa palengke, mga bitung-bituka ng bangos. Eh kung nakita ko pa na ng palatayan nila, sabi ko dun sa kapatid, mag-isip ka ng hanap buhay. Ako nakaisip. Gadeli ka, mamamakyaw tayo ng palay at saka ng gagawin natin bigas. Kailangan natin puhunan. Naghanap ako ng puhunan. Una, 20,000, tapos 50,000. Nagtinda na kami ng bigas, nagtinda na siya. Ang ulam namin hindi na santol. Adobong baboy na. Aba, nung makaraan ng ilang buwan, mga 6 na buwan, nabalitaan ko, hindi dumadalo. Bakit ka ako? Ako pala nagkaperay ng bababae na. Naku po, kasalanan ko pa ako nangyari. Sa kagustuhan kong makatulong, naalala ko yung kwento ng kapatid na Teres ng araw na panahon ng hapon nun eh. Yung ikwento yun eh. Ang sabi meron na ikang isang hari, ang libangan niya, yung buong kaharian niya, papalik siya dun sa tore, meron siyang teleskopyo, tinitingnan niya ang kanyang kaharian, tapos dun sa may bandang bundok na malayo, nakakakita siya dun ng usok, umaga, saka hapon, may usok. Sabi ng hari, ano kaya yun? Ba't umagat hapon kung umusok? Pinapunta yung mga sundalo, tingnan nyo, ano yung umuusok doon? Pagbalik ng sundalo, mahal na hari, meron po palang 2 mag-asawa ron na may isang kubo. Kaya po pala umuusok sa umagat sa hapon,
Kasi sa umaga nagluluto sila at saka sa hapon. Kung sila'y mahirap, hindi na ho sila nagluluto sa tanghalian. Umaga lang at hapon ang luto nila. Ganun ba? Sabi ng hari, magdala kayo ng maraming pagkain, ng mga bigas, ng mga trigo, magdala kayo ng mga hayop, dala nyo yun, mag-asawa. Di na lang. O di, tinignan niya uli sa teleskopyo niya. Umuusok na, umaga, tanghali, at saka gabi. 3 beses nang kumakain. So bakit naalis sa kahirapan yung mag-asawa? Hindi. Umaga nakikita niya, tanghali, gabi, umuusok pag nagmamasid siya. Minsan isang araw, hindi na umusok. Sabi ng ari, mga sundalo, tingnan mo, bakit hindi umusok maghapon kahapon? Wala siyang nakitang usok. Pagbalik ng mga inutusan, mga nahari, nakita po namin yung mag-asawa, magkayakap, tatay. Tapos mayroong dumating na boses dun sa hari. Pinatay ko, buhayin mo. Sabi ng boses. Nagulat yung mahal na hari. Naintindihan niya. Hindi pala sa dami ng pagkain at tinatangkilik nabubuhay ang tao. Na kahit pala 2 beses lang kumain maghapon, pag gusto ng Diyos na buhayin ng matagal, nabubuhay ang tao ng matagal. Pero kahit kumakain ng kumpleto, pagka kinuha ng Diyos yung buhay, wala kang magagawa kahit hari ka pa. Ayun. Natuto yung hari. Ang natutunan niya, yung sinabi ni Kristo, 12:15 ng Lucas, Jesus. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Hindi ibig sabihin kung marami kang tinatangkilik, mabubuhay ka na ng mahaba. Yan. Pero kahit wala kang anuman, pag iniibig ng Diyos na mabuhay ka, mabubuhay ka. Kahit hindi ka tulungan ng hari. Naintindihan mo yan, Jesus? Opo. Yan. Yan ang kwento ng kapatid na Perez nung panahon ng Hapon. Ang ibig ko lang ipakita, mga kapatid, mag-iingat tayo sa kasakiman, sa pang-aapi, sa pang-aangkin ng hindi atin. Hindi ang pagpaparami ng ating kabuhayan ang makapagdulugtong ng ating buhay at lakas. Ang sabi sa Kawikaan, ang pagkatakot sa Panginoon, nagkakalaon ng mga kaarawan. The fear of the Lord prolongeth days. Yan. El temor del Señor aumentará los días. Yan. O temor del Señor aumenta os días. Mas os anos os impios serão abreviados. Kaya dapat nating maintindihan na napakahalaga ng pagkatakot sa Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos ay ang pagsunod sa Kanyang kautusan. At ang pagsunod sa utos, dapat nating igalang pati tuldok at kudlit ng kautusan. Sundin natin walang dumis at walang kapintasan. Saan natin susundin? Basahin natin ang 7:23 ng Ezra Sislus. Ano mang iniutos ng Diyos ng langit, gawing lubos para sa bahay ng Diyos ng langit. Yan. Para saan gagawin natin ang utos ng Diyos ng langit, Sislus? Para po sa bahay ng Diyos ng langit. Alin ba yung bahay ng Diyos ng langit na doon natin susundin ang kanyang utos? Para doon. Sa 3:15, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos,
na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Ayan, ang iglesia ng Diyos, ang bahay ng Diyos, kung saan para doon ay susundin natin ang kanyang utos.